So today we're going to Parramatta. Nag-aaya tong aking mahal na anak, pinakamamahal. So, eto na nga, akala ko hindi ko kakayanin lumabas today, pero naisip ko, kailangan kong ilabas naman siya kasi last week, whole week nandito na kami sa bahay, nung weekend lang kami nakalabas. So, ngayon naman at least isang araw mailabas ko siya at saka iniisip ko din hindi na siya baby, he's 14 years old na. So, makabawi man lang yung mga lost na taon na time na dapat i-spend ko sa kanya. Kaya ayun, so bawi naman ako sa kanya 'pag kaya ko. Um, Dati nung wala akong sakit na fibromyalgia, palagi kami talagang umaalis, nag-a-outing, 'pag weekend punta sa city or check-in sa hotel, nood ng sine o kahit kahit sa park lang lakad-lakad, maglalaro silang basketball, sakay sa swing, yung mga laruan sa park, okey na siya dun o kaya magba-biking. Pero yun nga, hindi ko na magawa yun masyado ngayon. Kasi, mahirap sa part ko kasi, everytime na aalis ako lalabas, whether grocery man 'yan o 5 minutes walk, doctor's appointment, konting shopping, kailangan kong i-set yung utak ko, lalo na yung katawan ko, i-set ko na, um, nalalabas ako na kailangan ko ng energy for that day. So, 'pag gano'n ang ginagawa ko is ipinapahinga ko talaga yung sarili ko, as in wala akong dapat gagawin ng 1 hanggang 2 araw o 3 araw para maipon ko yung energy ko for one day na kahit 1 oras lang 'yan na nasa labas ako. Kahit na 30 minutes lang 'yan, walang pinipili, isa lang 'yan basta lumabas ako. Isa lang din ang ikakasakit ng katawan ko kaya ayun, kailangan i-ready ko yung sarili ko talaga. Physically, emotionally, mentally. Alam niyo bang, sobrang sakit sa loob 'pag 'di ko nailalabas 'tong anak ko. Isa na nga lang Nag-iisa na nga lang siya, hindi ko pa mailabas, most of the time. Kaya sobrang yung guilt, um, is still here with me kahit na yung mga nakakaraang taon na hindi ko siya mapagbigyan, 'pag naiisip ko yun. Kahit na ilang taon na nakalipas, naiiyak na lang ako minsan kasi parang ang bilis kasi ng panahon and then titignan ko siya dati baby lang and then ngayon 14 years old na. Parang mas kailangan niya ako ngayon physically, but hindi ko magawa yun dahil sa sakit na 'to. Kaya iyon, sobrang sakit bilang isang nanay na hindi mo ano bang ibig sabihin, hindi ko magampanan yung pagiging nanay most of the time, yung pagiging asawa most of the time, but thankful pa rin ako, I'm very lucky pa rin sa asawa ko at sa mga anak ko. Ayun, sa kanila lang din talaga ako kumukuha ng lakas para sa pang-araw-araw kong pakikipaglaban dito sa sakit na fibromyalgia. Hi guys! So, we're back. Um, Naligo ako pagdating. Usually, pag galing ako sa labas, palagi akong diretso sa shower para at least maalis-alis yung mga dumi-dumi o kung may virus man akong nakuha sa labas. Kasi prone to virus ako, kapitin ako ng sakit. Yung immune system ko mababa, mahina. Kaya ganun ang ginagawa ko as much as possible, diretso sa shower. Pagkalabas, bihis agad.
And eto, kumain din ako ng nilagang mais, at saka nagtimpla ako ng Milo with almond milk. So yun yung lunch ko dahil ayokong kumain sa labas. Kasi kakain kami mamaya ng dinner sa buffet. 15 years anniversary namin mag-asawa. So, yun lang, walang masyadong ganap kasi busy. At saka siguro pag happy ka naman sa relationship, hindi na mahalaga kung kakain kayo sa mamahaling restaurant, hindi na mahalaga kung may regalo sa'yo sa isa't isa, regalo kayo sa isa't isa. Tsaka nabibili ko naman din kung ano yung gusto ko. So, no need na manggagaling pa sa asawa ko. He lets me buy what I want naman. So, yun. Ngayon, kaka-shower ko lang. So, yung energy ko kanina sa bus, medyo nahihilo na naman ako. And then, parang nasusuka ako. Parang naglilihi. Ganon yung feeling. Pero hindi ako buntis. Gusto ko lang magpahinga bago kami lumabas. So, ito yung malaking bagay din sa akin pag nag-shower ako na pag masama ang pakiramdam ko. So, ito nakakatulong to sa akin. Gaganyan ko lang siya, minsan nakakatulog ako na to kasi pag wala yung asawa ko at pagod ako, masama pakiramdam ko, ganito lang ginagawa ko. Pag nandito naman siya, siya yung nagpapatayo ng buhok ko. So ayun, yun lang, pinaputulan ko na din to last month para mas madaling i-manage. So dati hanggang malapit na sa bewang yung haba, pero ngayon pinaputulan ko hanggang dito lang. So ayoko muna siyang galawin kasi natatamad ako. Sobrang napapagod ako kung aalisin ko siya tapos babalik na naman ulit. So let's see what's gonna happen later. See ya. Guys, we're going to buffet. It's our anniversary. Chuk. Chuk. Thank you, members and guests. I can record it.
Sam's gonna edit it later. Ano? I don't know. Leaf. Leaf? Huwag mo nakikita na. Small log. Daddy. We're home. Elevator going up. Number 6. Oh, cold. Floor 1. Ganda pa naman ng ano. Hi guys! Welcome back. So, andito na kami sa bahay. Galing kaming kumain sa buffet. Ito ang aking paboritong asawa. So, nagtitilang kami and then papababa lang ng kinain and then matutulog na. So, thank you for today. See you later. Bye! Bye!